Unahin ko muna siguro yung, meron ba mga naapektuhang pasilidad ng NMIS sa mga naapektuhan sa Lindol kahapon? Yes, apektado rin yung aming opisina sa Region 12 at nasira yung parte ng mga building at meron pang nabagsakan na mga nakaparada namin mga sakyan. Oo. Pero tuloy naman ang mga opisina, tanggapan, tuloy na operasyon. Walang pasok kahapon, base na rin sa deklara ng controlling authority. Baka sa mga susunod pang araw magkaroon ng pasok ang aming opisina. Okay. Pag-usapan natin, Director, isang mahalagang issue ngayon. Napapanong po ito sapagkat balik eskwela kontra hot meat. Ano ho? Pinaigting na kampanya ng ating pamahalaan, lalo na ng inyong tanggapan sa NMIS. Ano ating sasabit po ang pasukan ng mga estudyante natin. Tumataas yung demand ng karne sa mga baon ng estudyante, sa mga kalendaryo, sa mga kantinho natin. Kaya ito'y sinasamantala ng ilang mga mapagsamantalang negosyante para magbenta ng mga illegal at kontaminadong mga karne. So ngayon, bakit ba meron tayong operasyon kontra hot meat tuwing balik eskwela? Ito po yung aking mga priority program. Kasi itong palakasin ang enforcement ng national government katulong ng local government unit. Malaking tulong ito na magkaroon tayo ng ganitong operation para masuk po natin yung mga pagbebenta ng mga hot meat. Alam naman natin ang hot meat ay hindi ito na-inspect or ng controlling authority, so posibleng magdulot ito ng risk sa ating health ng ating consuming public. So para maiwasan po yung food poisoning, yung diarrhea, yung iba pang sakit na maring makuha ng mga bata mula sa mga maraming pagkain o kaya naman yung mga baon ano ho. Dumadami ba yung hot meat sa merkado? Base po naman sa aming observation, dahil nga po sa malimit nating operation, meron pa rin. Kaya kinakailangan pa rin nating talagang i-sustain yung ating ginagawang operation. Sa katunayan niya, no, nakaraang linggo, nakakumpiska kami ng mahigit na 2 toneladang karne dito sa parte ng Metro Manila. Ano naman ang mga ginagawang paalala ho ninyo? Kasi nga, balik eskwela, kantin, karinderya, ang mga tutok ho ninyo dyan eh. Sinisita nyo ba ng NMIS yung mga, yung maging mga lokal na pamahalaan, yung mga supplier ng karne sa paligid mismo ng mga eskwela? Kung minsan ganun, doon lang gagaling sa gilid-gilid eh. Yes. Parte ng ginagawa ng surveillance namin, pagbisita ng ating mga tao sa mga palengke, at na pinagmumulan ng mga karne na nanggagaling sa kantin. Kanina binabanggit nyo yung director, yung sa Malabon pala galing yan, ano? Dalawang tonelada ng hot meat, mishandled na frozen meat. Yes, mishandled na frozen meat, galantina. At karne. paliwanag nyo ngayon galantina. Galantina, asawa ni Galantino. Yung galantina po ay manok na tinanggalan lang po ng balahibo, pero wala po itong andun pa rin po yung mga lamang loob. Hindi ba talaga din ganun? So, ibig sabihin, hindi po dumaan to sa masusing inspection kasi parte po ng ating pag-inspection. Dapat ito ay na-inspeksyon mo ng buhay at nakita rin yung mga laman, kaloob-looban ng katawan. So, hindi pala tamang ibenta yung manok na binalahibuhan mo lang, pero yung laman loob na doon, tapos ibebenta mo naka-display. Hindi pala pwede yun. Yung po hindi pa po natatanggal yung laman loob. Dapat po na-inspeksyon ng ating mga meat inspector yan. So, incomplete po yung inspection na nangyari. Kaya considered pong hot meat yun. Yung mga frozen meat na nakalapag lang sa yung mga walang chiller, yung ba pinapayagang bilhin ng mga, i-deliver ng supplier sa mga eskwelahan? Pwede ba yung ganon? Yan po kasi dapat po yung mga frozen na yan ay nakalagay po sa tamang lagayan. Kasi may mga specific requirement po tayo para doon po sa ating mga karne. Gaya po ng chilled meat. Yung chilled meat po, yun po yung pinalamig. Pero hindi po naging yellow. Dapat po na-maintain po sa 0 to 10 degrees yan. And then yung thawed meat, yung lumalambot na, dapat po 0 to 5. And then yung frozen na karne, dapat 0 to -18. So, meaning, para ma-meet mo yung required temperature, dapat po yan ay nakalagay sa dapat na lagayan. Gaya ng chiller, freezer, yun po dapat ang pagkakalagay. Hindi pwedeng yung ilalabas mo sa chiller, ay di-display ko muna tong frozen meat na to dito sa harapan ko. Bawal yung ganon, dapat nasa chiller. Bawal po yan. Pwede po namang putol-putulin yan. And then, after nang bumili yung ating mamimili, ibalik po natin sa lagayan.
ang dapat po talagang putulan ng karne ay dapat po yon doon sa mga accredited na mga meat cutting plant. O pwede rin naman sa isang palengke, pero dapat may aircon at exclusive for meat cutting. Okay. Paliwanag nyo nga sa mga ilang siguro nag-iisip, ano ba yung tinatawag na hot meat at bakit isinasabay yung kampanya tuwing balik eskwela? Ang hot meat po ay ito po yung walang dokumento. Meaning, hindi po ito dumaan sa masusing inspeksyon ng mga controlling authority. Ang isa pang, ang karne, para po masabi nating hindi hot meat, dapat po ito ay may tatak ng pagkasuri at merong kakulang dokumento na tinatawag nating Meat Inspection Certificate. Ang lahat po ng mga hayop o karne na lumalabas sa mga bahay katayan, ito po ay iniinspeksyon ng mga inspektor natin habang ito ay buhay pa at kung ito ay patay na. Tinitingnan po yung mga organs nito, kung may mga lesion. So once po na clear yan, mag-i-issue po yung ating mga kasama sa NMIS at local na meat inspection certificate at tatatakan po yung mga karne na itinitinda. Yun bang botya, yung double dead o namatay na sa sakit na hayop bago katayin, kasama rin sa hot meat na tinatawag yun? Hot meat po yan. Hot meat talaga yun? Kasi patay na. Patay na. Kinatay pa, binenta pa. Kinakatay pa, binibenta pa. Delikado rin yun. Mas lalong delikado po yun kasi hindi natin malamang. Karaniwan po kasi ng cost ng botya, ayun po, nagkasakit po yan. Karaniwan. Okay, So, ang sabi ng text din ni Director Randy, paano ho namin malalaman kung ligtas yung karne sa palengke o sa grocery? Yun nga po. Yun po mga nagtitinda, alam na po nila yung mga basic na dapat nilang gawin. Unang-una, dapat po yun nabanggit ko, hanapin po o galin po nating hanapin yung meat inspection certificate at tingnan po natin kung may tatak yung karne na inspected and pass. Ayun yung komisyon, parang kulay violet na nandun sa balat ng karne. Opo, yun po yun. Okay. Sabi pa ng isa nakikinig, ligtas ho bang kaya yung mga processed food kagaya ng tosino, longganisa o nuggets para sa baon ng mga bata, sa mga estudyante? Ligtas ho ba yung mga yun? Basta po yan ay kuan. Lalo na siguro, pag branded, okay lang, di ba? Actually, yan po ay sakop na po ng FDA. Oh. Pero mas maganda, dapat po registered po ng FDA yung mga produkto na binibili nila. So mag-ingat na lang doon sa mga repack. Basta tingnan po nyo kung may mga properly label po yan at registered po ng FDA. Okay. Ano daw ho ang dapat nilang gawin silang mga school canteen at karinderya? Dapat na ho ba silang maipag-ugnayan sa mga NMIS accredited na supplier lamang o pwede kung kahit saan-saan? Ay mas maganda po na makipag-ugnayan po kayo sa amin at para mag-guide po namin kung saan po kayo dapat kumuha ng inyong gagamitin sa inyong kantin. Okay. Saan naman daw ho pwedeng mag-report kung sakasalang may hinalang hot meat? Ay tumawag po kayo sa aming 924-7980. Ano yung parusa pagka nagbebenta ka ng mga hot meat? Ay malaki po ang parusa. Dati po mahina lang po pero dahil nga po sa amendment ng batas, aside from confiscation, May kulong. May kulong pa po yan ng 6 na taon hanggang 12 taon. Ganun pala. At pwedeng pagbayarin po kung mapapatunayan ng kasala ng 100,000 to 1 million. At yung mga produkto nila, siyempre, kukumpiskahin niya tapos sisirain. Yes, oho. Oh. Yan po ay dinadala po natin sa mga rendering facilities na recognize natin. Okay, sabi ng isang nag-text din yung director, paano ho namin malalaman kung yung karne sa ulam ng kantin o karinderya ligtas? May nahalo ng sauce eh. Paano namin makikita yung tekstura, yung amoy at lasa? May halo ng sauce, paano daw yung gano'n? And responsibility po kasi responsibility po ng mga operator yan na kung gano'n ang magiging mangyayari, ay di magtanong po sila sa operator ng kantin kung talagang yung pinanggagalingan pa ay may mga kakulang dokumento. Pero tingnan mo per se, hindi mo Hindi mo kasi may sarsan na eh. hindi na po. Napalabutihan Malalaman na eh. lang po niyo yan kung i-require nyo o tanongin ninyo yung mga mismong operator, may-ari ng kantin na may mga kakulang dokumento po ba? Okay, meron daw ho ba kayong suggestion paano masisiguro na hindi po mapapanis yung baong karne ng bata sa eskwelahan? Dapat siguro nilulutong mabuti. Tsaka pagka mainit, huwag mo nang tatakpan. So yun po yung mga basic natin. Wag po natin patatagalin yung karne sa mainit na
mainit na lagayan kasi yun po yung mga kondisyon na napapabilis po yung pagkasira ng ating mga pagkain. Pwede bang idahilan na yung mga hot meat, pwede bang sabihin pananggalang daw ho na huhugasan ko naman yung karne ng mabuti? Kahit hot meat yan, huhugasan ko na lang mabuti. Madadandaan mo ba sa hugas-hugas yun? Hindi po, remember po, marami pong sakit ng hayop na pwedeng humawa sa tao. Yun po yung mga zoonotic diseases. Kung yan po ay kontaminado ng sakit, kahit anong hugas po yan, may sakit pa rin po yan. Paano naman daw kung sabihin ng tindero, bagong katay lang ito, walang sertipiko, anong magandang gawin? Kasi nga, baka naman bagong katay lang talaga, pero walang sertipiko. Lahat po ng mga nagtitinda at kung personal lang interest, laging pabor po sa kanila yan. So, mabuti po na magtanong po tayo sa ating mga controlling authority, yung po makakapagsabi kung talagang safe po yung karne. Anong parte daw ho ba ng karne tinatatakan ng meat inspection stamp? Yung tatak mismo, meron ba particular na parte yung tinatatak yun? Yes po, may tinatatak po natin sa iba't ibang parte ng katawan po yan. Okay. Paano po ang mga pagkain ibinebenta online palengke kung tawagin yung mga karniron o kaya sa mga Facebook marketplace? Ano ho ba yun? May katiyakan bang ligtas yun? Yun nga po ang Dumadami yata yung ganyan, ano? yan po yung nagiging problema namin, lalo na po yung mga yung pang nag-aarimuhanan na makabenta isang mura, pero po yung po yung mga karaniwan po namin na kukumpiskahan. Kasi bumibili nga po sila, nakapagbayad na, pagdating mga expert na pala yung mga produkto. And then yun po, nape-penalize po namin yung mismong bumibili. Pag in-store po nila sa mga accredited natin. Okay, bago to sa inyong huling panawagan, bago tayo magwakas sa Director, bilis ang oras natin. Meron pa daw hubang pinipiling oras ang NMIS Task Force sa paghuli ng hot meat? Sa ngayon po, ginagampanan po namin sa abot na aming makakaya ang aming trabaho. Yun nga lang po, limited din po ang aming personnel kasi ang mga tao po namin na ginagamit po namin sa operation ay mga naka-assign pa po, naka-detail pa rin po sa mga accredited naming meat establishment. Pero kung masasabi po ninyo, ito na mga ahead of time, one day ahead of time, ito may paglalanan po na aming opisina. Kasi ito po ay aming priority program. Okay, sabi nung isa rito ng nakatutok, ako bilang ordinaryong mamimili, paano ako makatutulong kontra hot meat campaign? Yun, siguro maganda ngayon, no? Siyempre, boboykotin mo, wag mong tatangkilikin. Yes, opo. Yun po yun. Napakasimpleng pwede ninyong gawin at bumili lang po kayo. At yun po mga kasama natin, mga kaibigan natin, hikayatin po natin na tangkilikin lang po yung mga karne na may mga kaukulang dokumento. Siguro sa panghuli, Director Randy Lontok, inyo pong panawagan sa nakikinig. Sige po. So, ang NMIS po ay narito. Pinapalakas po namin ang aming mga programa para po bigyan namin kayo ng proteksyon. Kabilang po sa aming ginagawa ngayon ay itong intensified na post-abot operation surveillance sa pakikipagtulungan din namin po sa aming mga local government unit. Okay po. Sir Randy, maraming salamat. Hanggang sa muli. Regards po kila Dr. Bob Umali, kila Dr. Duque at sa mga kasama pa ron. Regards sa kanila. Yes po. At minsan kung tayo. Sige po. Salamat po. Salamat ng marami. Hanggang sa muli. Balikan mo na sir yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Tsaka na natin pag-usapan. Ito hot meat pinag-usapan natin. Hindi hot mama. Okay. Salamat po. Maraming salamat. Gandang umaga.